Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong araw ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Psalm chapter 119 verse 18. So itong Bible verse na to is umiikot siya regarding sa reading the Bible prayerfully. So sa New International Version, sabi rito, "Open my eyes that I may see wonderful things in your law. Buksan ninyo ang aking isipan upang maunawaan ko ang kahangahangang katotohanan ng inyong kautusan." So, ang main point ng Bible verse na ito is gusto nung sumulat na maunawaan niya or madiskubre niya yung truth behind God's word, yung utos ni God, yung salita ni God. Gusto niyang ma-discover and maunawaan kung ano yung mga katotohanang nakapalibot sa mga aral na yun. So sabi nga, 'di ba, "Open my eyes that I may see wonderful things in your law." Buksan daw yung kanyang mga mata. Buksan yung ating mga mata. So para mas mapalawak pa itong Bible verse na ito, proceed tayo sa ating teaching. Number 1, reading the Bible is finding God's will. So, bago mo alamin kung ano yung will sa'yo ni God, kung ano yung kaloob niya sa'yo, yung gusto niyang ipagkaloob sa'yo, kung ano yung will niya sa buhay mo. So, ayun nga, yung will ni God sa atin, bago natin siya alamin, kailangan muna natin kilalanin ng lubusan kung sino ba si God. Sino ba si God para mas maintindihan natin kung ano ba yung will niya sa buhay natin. Kung ano ba yung kaloob niya sa buhay natin, di ba? Kung ano ba yung plans niya for us. So, paano ba natin siya makikilala ng lubusan? By reading the Bible. So, nakalagay dito, reading the Bible is finding God's will. Not only you will find God's will for you, but also you would be able to know Him better, di ba? Yung malalim na pagkakakilala sa Diyos. And in that way, mas lalalim din yung relationship mo with Him. Number 2, reading the Bible is seeing God's revelation. So when we read the Bible, we always see God's revelation. Lagi nating nakukuha yung revelation na ibinibigay sa atin ni Lord when we read the Bible. Sabi nga, kahit isa, dalawa, tatlong Bible verse lang yung basahin mo sa Bible, may revelation si God na ibibigay sa iyo. And that's for you to find out. Kaya kailangan malalim yung pagkakaunawa mo sa Bible. Hindi ka lang basta basa, hindi ka lang yung literal na meaning tapos okay na. Dapat malalim yung pagkakaunawa mo, kaya nga 'di ba? Deeply rooted. So kapag i-compare natin ulit siya sa isang puno, hindi lang yung bunga or yung mga dahon yung malago. Pati yung roots, pati yung pinaka-foundation, hanggang sa pinaka-ilalim, hanggang sa loob-loob. Dapat yung pinaka-foundation mo with the Lord is malalim. So, in that way, kapag malalim na yung pagkakaintindi mo sa Bible at kapag kilalang-kilala mo na si Lord, makikita mo na yung revelation na binibigay na sa'yo. Number 3, reading the Bible is getting God's wisdom. So, diba tayong Christians, diba? We should act like how Jesus Christ lives, diba? Kaya nga sabi, Christ-like, we should be Christ-like. We should act like Jesus, di ba? Kaya nga yung mga Christians dati, di ba, madali daw silang ma-distinguish sa community kahit napakaraming tao kasi yung way of living nila is iba. Kumbaga may sarili silang way of living kasi nga sinusundan nila yung pattern ng way of living ni Lord God, ni Jesus Christ. So, kapag nakuha natin yung wisdom ni God, mas malalaman natin paano siya namumuhay, paano ba siya mamuhay nga, paano siya mag-decide sa mga bagay-bagay, and paano siya kumilos sa buhay natin. Ayan, especially yung pinaka-importante. Malaman natin kung paano siya gumagalaw or kumikilos sa buhay natin. And paano ba natin malalaman yun? Siyempre, by reading the Bible. Kaya nga sabi, diba, reading the Bible is getting God's wisdom. So, in that way, kapag nakuha na natin yung wisdom ni God, natutunan at naiintindihan na natin, mas magkakaroon din tayo ng wisdom
to live upon His will. Diba? Yung mamuhay ng nakaayon sa gusto and sa kapurihan niya. For the application, number 1, read the Bible prayerfully. So when we read the Bible, hindi pala sapat na magbabasa ka lang, naiintindihin mo lang. Kailangan lagi ring may kaakibat na prayer. Laging nagsisimula at nagtatapos sa prayer. Diba nga kapag nagpe-pray tayo, laging anga sa dulo. In Jesus' name we pray, in Jesus' mighty name we pray. So ibig sabihin, ina-address natin si Lord, na-address natin si Jesus Christ. Kino-call out natin yung attention niya, tinatawag natin siya, hinihingi natin yung time niya. So that's the time na tayo mismo yung kumakausap sa Kanya. Humihingi tayo ng gabay sa Kanya before, during, and after magbasa ng Bible. And dun niya malalaman na kinakausap talaga natin siya kasi nga, binabanggit natin yung pangalan niya, kino-call out natin siya in every prayer, diba? So dapat, kapag nagbabasa tayo ng Bible, is may kasamang dasal palagi. Hindi dapat mawala yun sa araw-araw yung pagbabasa ng Bible and yung pagdasal. Number 2, read the Bible with humility. So, di ba nga, when in doubt, always rely to the Bible. Lagi kang magre-refer sa Bible. Kapag may concern ka, may mga katanungan ka na hindi mo masagot, may problema ka, lagi ka lang magre-rely sa Bible. Bakit? Kasi andyan na lahat ng kasagutan sa katanungan mo. Kaya nga yan ginawa ni Lord para sa atin Para sa atin yung Bible na yan. Para malaman natin yung kasagutan sa mga tanong natin, sa mga problema natin. Kasi nga, ang Bible is yung manual of life, di ba? Kung yung mga appliances, may manual sila, di ba? Kapag bumibili tayo. Yung buhay naman natin, ayun nga, yung buhay naman natin is, ang manual niya is yung Bible, which is kaya importante na basahin natin siya na may pagpapakumbabang loob kasi kapag tayo nakaka-realize tayo ng mali natin habang binabasa natin yung Bible, hindi na dapat tayo para pa magmalaki kay Lord, di ba? Hindi tayo yung dapat magtaas ng pride dahil nalaman natin na mali tayo. For example lang naman. Dapat kapag gano'n na mali tayo, and every time dapat ina-apply naman to, lagi natin basahin yung Bible na may pagpapakumbabang loob. Kasi hindi tayo pwedeng magmalaki sa Kanya kasi He is all-knowing and siya lang yung may control sa buong mundo. Lahat ng skills mo, knowledge mo is wala sa kalingkingan ng skills and knowledge ni Lord. Hindi lang sa iyo kundi sa buong mundo kasi kaya niyang gawin ang lahat ng nasa will niya na hindi lang para sa iyo kundi para na rin sa buong mundo. Siyempre, di ba tayo mga tao hindi naman natin kaya yung mga ginagawa niya. So, dapat, we should always read the Bible with humility. Number 3, read the Bible expectantly. So, dapat kapag nagbabasa tayo ng Bible, lagi tayong may ine-expect. Lagi nating ine-expect na may revelation tayong matatanggap, may revelation tayong makukuha. So, di ba sabi ko, kahit isa or dalawa or tatlo lang yung Bible verse na basahin mo, may matatanggap at may matatanggap kang revelation galing kay Lord. Kasi yan yung main purpose kung bakit niya ginawa yung Bible. It's for us to learn something na may ma-find out tayo. May revelation siyang maihayag sa atin. And, ayun, doon naman umiikot yung mismong point nito. When we manifest something diba? That's what we get. What you manifest is what you get. So, when we expect that we will be getting a revelation, a new knowledge, ng bago niyang salita, bago niyang aral, na bago sa atin, kumbaga, is ayun yung makukuha natin. And we will thrive and gagawin natin yung lahat. Babasahin natin kahit buo pa yan para makuha lang yung word ni God, para makuha lang yung revelation niya na para sa atin.